Bilisan niyo, Manang Lita. Nariyan na siya. Malapit na tayo, ma'am. Diyos ko, Panginoon ko. Kayo na pong bahalang magligtas sa amin. Ang bata, Manang! Kailangan mailayo natin ang bata! Ma'am! Nandiyan na yung aswang! Kunin mo tong bata! Tumakbo kayo sa kotse! Bilis! Ma'am! Paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Basta, hintayin niyo ako sa kotse. Nandoon yung driver. At huwag na huwag mong sasabihin ang nakita mo. Naiintindihan mo? Opo! Sige! Lumapit ka sa akin, demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Dinampot ni Ofelia ang sibat na tila naiwan ng isa sa mga taong bayan na tumutugi sa halimaw na yun. Matapos yun ay matapang na hinarap ang tumutugi sa kanila. Nanginig sa takot si Ofelia nang makita ng malapitan ng halimaw. Kung mahihigit pa sa salitang kilabot, ayun ang kanyang naramdaman. Nagtaasan ang mga balahibo sa kanyang katawan at parang nanlaki ang ulo ni Ofelia nang makita ang malademonyo nitong itsura. Hindi mo makukuha sa akin ang bata! Parang kakampi ni Ofelia ang langit ng sandaling yun. Matapos tumama ang sibat sa dibdib ng aswang at nagtangka itong sumugod sa kanya. Hanggang sa napalingon siya nang marinig ang paparating na maraming tinig ng mga taong tumutugi sa aswang. Doon ako umalis at kumaripas ng takbo. Ma'am Ofelia! Ma'am! Nasa na po kayo? Ay, Diyos ko po. Salamat sa Diyos at ligtas po kayo. Ma'am, sigurado po ba kayo na iuuwi natin itong bata? Paano kung paglaki niya ay... Bahala na. Pero hindi maitim ang konsensya ko na pabayaan ng bata. Kung hindi, papatayin siya ng taong bayan. Manong, umalis na tayo! Bilis! Madaling araw bandang 4:00 nang bumangon ako mula sa kama. Hindi ko maintindihan pero ayaw akong dalawin ng antok. Mabuti pa ang asawa ko na tulog sa tabi ko at mukhang malayo na yata ang nararating sa panaginip. Napatingin ako sa petsa at natigilan. 10 taon na rin pala ang nakalipas mula ng araw na yun. Bumuntong hininga ako at mula sa drawer na aming bedside table ay kinuha ko ang notepad ko at nagsimulang magsulat. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga sa inyo. Habang sinusulat ko ito ay hindi ako sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung tama ba na isalaysay ko sa inyo ang isang pangyayaring kailanman ay hindi ko makakalimutan. Tawagin mo na lamang akong Aven, Madam Venus, short for Lavender. Lumaki ako na maayos at komportable ang buhay. Nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Pagdating sa pera ay wala kaming problema at masaya naman kami ng pamilya ko. Or so I thought. Dahil sa amin, masasabi ko na si Ate Claire ang hindi masaya. Malaki ang galit niya sa mundo at sa mga magulang namin. Ate Claire grew up with a lot of insecurities in life, lalo na sa akin. I grew up and witnessed how my dad neglected and always compared her to me. Dahil doon ay naging rebelde si ate at naging major problem ni dad. Sa halip na magkasundo, ay mas lalong lumaki ang gap ng dalawa. I was 13 years old when a tragedy happened that changed our lives forever. An event that made my father hate Ate Claire even more. Pinatapon niya si ate sa probinsya namin. At nang bumalik sa amin sa Maynila, makalipas ang ilang taon, doon na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan na kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Daddy! Si Mommy! Anong nangyari sa mami mo? Wala na. Wala na si Ma'am, sir. Dead on arrival daw sabi ng doktor. Sinubukan pa rin nilang i-revive pero wala na talaga. No. Hindi totoo yan.
Buhay ang asawa ko. Tumakbo si Daddy papasok ng emergency room at doon sa isang kama, nakahiga ang wala ng buhay na katawan ni Mommy. Niyakap ng mahigpit ni Daddy ang katawan ni Mommy at umiyak ng husto. Ophelia, mahal, gumising ka. Please wake up. Please. May usapan tayo, di ba? Sabay tayong tatanda. Sabay tayo mamamatay. Nangako ko na hindi mo ko iiwan. Nangako ka. Bakit ka ganito ngayon? Gumising ka na. Ophelia! Wala na ba talaga si Mommy, Dad? Anak, nandito pa si Daddy. Hindi kita pababayaan. Mommy! Mommy, wake up, please! Binitawan ni Daddy si Mommy at kahit na 13 anyos na ako ng mga panahon na yun, kinarga pa rin ako ni Daddy sa mga balikat niya at doon ko binuhos ang lahat ng lungkot ko. Yakap namin ang isa't isa habang sabay nagluluksa sa pagkawala ng pinakamahalagang babae sa aming buhay. Nang kunin na ng mga staff ng ospital ang bangkay ni Mommy, doon ako binaba ni Daddy at sumunod kami sa mga ito papunta sa morgue. Paanong nangyari ang aksidente? Ha? Ang sabi niya sa akin kanina nung huling beses kaming nag-usap sa phone, magluluto pa siya ng hapunan. Naku, sir. Kasi po, dumating itong si Claire sa bahay. Lasing na hinatid ng mga kaibigan niya. Nakainom? 16 anyos pa lang yun, umiinom na siya? At kailan ba siya natuto magmaneho? Naku, sir. Hindi na lang sinusumbong ni Ma'am sa'yo pero problema niya yan kay Claire. Hindi niya malaman kung saan natuto mag-drive. Tapos madalas umuwi ng lasing. Nasaan ba ang ate mo? Ginagamot pa rin po ng doktor. Tapos ayun ho. Pagdating sa bahay ay biglang kinuha ang susi ng kotse ni Ma'am at nagpupumilit na ilabas ang sasakyan. Pinipigilan namin pero ayaw paawat. Nagbanta pa nga nawawa sa akin yung gate. Hindi namin alam kung bakit pero parang galit na galit. Dahil nga sa pag-aalala ni Ma'am at natataranta na rin siya. Sumakay si Ma'am. Ang sabi ng mga pulis ay mabilis ang takbo ng kotse at nawala ng kontrol kaya bumangga sila sa isang poste. Hindi daw po kasi naka-seatbelt si Ma'am kaya siya ang napuruhan. Nasaan na si Claire? Ha? Nasaan na ang babaeng yan? Daddy! Ay sir, tama na po. Daddy, sorry po. Sorry po, Daddy. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po. Sorry po. Sorry? Maibabalik ba ng sorry mo ang buhay ng asawa ko? Ha? Mabubuhay ba siya ng mga iyak at sorry mo? Daddy, I'm sorry. Wala ka nang ginawang tama. Pinatay mo pa ang asawa ko. Mula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Daddy, wag po. Huwag niyo po akong palayasin, Dad. Please. Daddy, tama na. Huwag mo nang saktan si ate. Halika dito. Nagkagulo kami nang biglang hablutin ni Daddy ang damit ni Ate Claire at kinaladkad papasok ng morgue. Habang kami ni Manang ay panayang awat sa galit na ama ko. Daddy, wag po. Daddy, tama na po. Halika dito, sabi. Halika. Ayan.
Tignan mo. Tignan mo ang itsura ng mami mo. Tignan mo ang resulta ng ginawa mo. Buhay pa siya nung umalis ako ng bahay kanina. Masigla siya. Tapos pinatay mo. Pinatay mo ang asawa ko. Sorry po, Mami. Sorry. I'm so sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Bukas na bukas din, Manang Lita. Iimpake mo ang mga gamit nito. Tapos ipadala sa probinsya. Daddy, no! Hindi ka uuwi hanggang hindi ko sinasabi. Daddy, kahit mula sa pagkatapos ng libing ni Mami. Hindi. Wala kang karapatang pumunta kahit sa libing niya. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Kaya lumayo ka sa amin. Doon ka sa probinsya hanggang sa magtino ka. Siyam na taon ang lumipas matapos ang malagim na trahedyang kumitil sa buhay ng mami ko. Mahirap man, pero unti-unti ay nakausad kami ni Dad. Unti-unti rin naming natanggap ang pagkawala niya. Sa loob ng mga taon na lumipas, ay nabalitaan ko na may dinedate si Dad pero hanggang doon lang daw yun. Ang katwiran niya ay si Mami lang ang una't huling babaeng ihaharap niya sa altar. Maayos ang relasyon naming mag-ama. Sa katunayan ay sweet at malambing sa akin si Dad. Mahigpit dahil bunso ako, pero sunod ang layaw ko sa kanya. Thankfully kahit na ganon, hindi niya ako pinalaking spoiled brat. Hi, Daddy. Oh, nakabihis ka. Saan na naman ang punta mo? Daddy, nakalimutan mo na ba? Aalis kami ni Kuya Joey ngayon. Nangako kasi siya sa akin na ipagsha-shopping niya ako. Huwag mong uubusin ang pera ng Kuya Joey mo, ha? Bahala siya. Nagyaya siya eh. Ima-max out ko ang card niya. Anak, umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba dyan kay Joey? Daddy naman, wala po. Kapatid lang talagang tingin ko kay Kuya Joey. Crush. Wala ka bang ibang crush sa school? Si Daddy ang kulit. Wala nga po. Tsaka as if naman papayag kayo magka-boyfriend ako agad. Sabi niyo tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Oo nga, sinabi ko yon. Pero kung may manliligaw sa'yo at nakilala at nakita ko naman na matino, bakit hindi anak? Talaga po, Dad? Abay, kung magugustuhan ko lang, ha? Naputol ang pag-uusap namin nang mapalingon kami at pumasok ang isang babae. Hindi namin agad ito nakilala, kaya nagtaka pa kami nang magkatinginan ni Daddy. Nang makalapit ito, doon nagliwanag ang mukha ko matapos siyang makilala. Ate Claire? Ate! Hi, Aven. Masaya akong tumakbo palapit kay Ate Claire at niyakap ito ng mahigpit. Pero kung gaano ako kasaya sa kanyang pagbabalik, makalipas ang 9 na taon na paninirahan nito sa probinsya, biglang nagbago ang timpla ng mood ni Daddy nang makita si ate. Lumapit siya kay Dad at humalik sa pisngi at nagmano. Pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha nito, nakasimangot at nakapurmal. Anong ginagawa mo dito? May sinabi ba kung umuwi ka? Sorry po kung hindi ako nakapagsabi na uuwi ako. Biglaan po kasi. Sir. Pasensya na ho kayo kung pinangunahan ko na kayo. Ang totoo po kasi niyan tumawag sa akin si Claire kagabi. Magulo daw doon sa probinsya dahil sa laganap na patayan. Sunod-sunod daw ang natatagpo ang bangkay araw-araw tapos dumadagdag pa sa gulo ang mga NPA. Kaya ho, pinauwi ko na ng madali si Claire dahil baka mapahamak siya doon. Nandyan na yan Ano pang magagawa ko? Lita, iakyat mo na lang sa kwarto ko yung kape ko. Opo, sir. Nang makaalis si Dad ay nasundan na lang namin ang tingin nito. Kinuha ng ibang kasambahay ang mga gamit ni Ate Claire at inakyat sa kwarto. Habang kami ay naiwan sa dining area. Napaupo na lang kami
habang napapailing sa walang pinagbagong ugali ni Dad kay ate. Pasensya ka na kay Dad, ate. May bago ba? Inaasahan ko na yan. Kung ako lang, hindi na ako babalik dito. Anong plano mo ngayon, Claire? Kakausapin si Dad na baka pwedeng magpatuloy ako ng pag-aaral. Kung bakit ba naman kasi napakahilig mong gumawa ng gulo? Pinag-aaral ka, hindi mo pinagbubuti. Puro absent ka pa. Puro ka barkada. Bisyo. Alam mo na nga ganyan sa'yo ang daddy mo. Imbis na pagbutihan mo para magbago naman ang pakikitungo niya sa'yo. Puro sakit ng ulo pa rin ang ginagawa mo. Sorry po, Manang, ha. Pangako ngayon, aayusin ko na po. Sana nga, ate. Sayang din kasi mga opportunities mo. Kahit naman masungit si Dad at laging galit sa'yo, concerned din siya sa'yo. Hindi niya lang pinapakita. Hayaan nyo, susubukan ko na ayusin na yung buhay ko. Oh siya, sige at kumain ka na dyan. Ay, Aven, nariyan na si Joey. Hi, Princess. Siya nga pala si Kuya Joey. Mas matanda sa akin ng 5 taon. Pero masasabi ko na isa sa maituturing kong matalik na kaibigan. Professor siya sa university na pinapasukan ko. Pero sa labas ng eskwelahan, palagi kaming magkasama. Kahit na madalas ko siyang kinukulit, ay napapagpasensyahan naman ako ni Kuya. Aaminin ko, Madam Venus, gwapo si Kuya Joey. Kaya maraming estudyante sa school ang nagkakagusto sa kanya. Single siya pero wala yatang balak magrelasyon dahil bukod sa busy sa trabaho, lagi din siyang bantay sarado sa akin. Kaya nga ang endearment niya sa akin ay princess dahil ako lang daw ang nag-iisang prinsesa ng buhay niya. Kuya! Ready? Yup. Siya nga pala. Kuya Joey, si Ate Claire. Ate, si Kuya Joey, anak ng best friend ni Dad. Pinsan mo? Hindi. Kapatid ko. Sa probinsya kasi siya nakatira. Ngayon lang siya umuwi dito. Ganun ba? Hi, nice to meet you. Nice to meet you din. Aven, may lakad kayo? Oo, ate. Mamaya na lang tayo magkwentuhan pagbalik ko, ha? Halika na. Baka malate tayo sa showing ng movie. Bye, ate. Bye, Manang. Sa kabila ng mabigat na pakikitungo ni Daddy kay Ate Claire, hindi naman siya nagdalawang isip nang magsabi na gusto na nitong ituloy ang pag-aaral. Lumipas ang mga araw. Nakita ko naman ang pagbabago kay Ate Claire. Totoong tinutukan niya ang pag-aaral. Bukod doon, ay mahilig din itong magpainting. Dahil sa nangyaring aksidente noon, pinagbawalan ni Dad si ate na mag-drive at kahit kumuha ng lisensya. Kaya naman palagi ko siyang sinasabay pagpasok sa school. Pagbaba namin ng kotse ay nakita namin sa di kalayuan si Kuya Joey. Yung si Joey, close ba talaga kayo niyan? Oo, parang magkapatid na kami niyan. Bakit, ate? Wala. Ang pogi kasi eh. Crush mo? Medyo. Lakad mo naman ako. Nako, ate, baka umiyak ka lang. Hindi naman siya bading pero wala talagang hilig sa babae yan. Hi, Joey. Uy, hi. Princess, anong oras yung tapos ng klase mo? 4 p.m. start ang last subject ko eh. Mga 6:00, ganon. Bakit? Tara, dinner tayong dalawa. Kuya dala ko yung kotse ko. Pakuha ko na lang sa driver ko para iuwi sa inyo tapos ako na lang maghahatid sa'yo. Aven, paano naman ako? E di, sabay ka na lang dun sa driver. Ipapakuha ko kapag oras na ng uwi mo. Sama na lang kaya ako sa inyo? Next time na lang siguro. Kami muna. Anyway, Aven, pumasok ka na dun at baka malate ka na. Pagdating ko sa classroom ay agad akong binati ng mga kaibigan at classmates ko. Hanggang sa may isang hindi pamilyar na mukha akong nasipat na nakaupo sa tabi ng upuan ko. Isang lalaki. Parang yung mga Korean actor sa mga K-drama na napapanood ko
ang klase ng pagkagwapo nito. Mukha lang itong nerd dahil sa black-rimmed eyeglasses na suot niya. Nang lumapit ako at umupo sa tabi nito, napakunot noo ako nang lumingon sa akin ang lalaki at ngumiti. Aven, right? I'm Gian. Matagal na kitang kilala. Kilala mo ko? Paano? Malapit na magkaibigan at business partners ang parents natin. Palagi kitang nakikita sa mga events. Ganun ba? Sorry, hindi talaga kita kilala. Anyway, nice to meet you. Thanks. Same here. Bakit parang ngayon lang kita nakita dito? Kaka-transfer ko lang. Ngayon ang first day ko. Lumipat kasi kami doon sa subdivision nyo. Hassle kung biyabiyahe ako mula sa bagong bahay namin papunta sa dating university na pinapasukan ko. Ayoko namang mag-dorm kaya nag-transfer na lang ako. Ang daldal mo pala, no? Napansin mo pala. Pero hindi ako laging madaldal. Ang kinakausap ko lang, yung mga taong gusto ko. Ha? Nandyan na si Froth. Nang makilala ko si Gian, ang akala ko ay maiinis ako sa kanya at hindi kami magkakasundo dahil sa kakulitan at kadaldalan nito. Hindi pala. Dahil habang dumadaan ang mga araw na nakakasama ko siya ng matagal, ay mas na-enjoy ko ang company ni Gian. Walang dull moments. Kasabay ng pagkakalapit namin ni Gian, ay napansin ko ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Kuya Joey. Kung paanong tratuhin ng lalaki ang babaeng nagugustuhan nito. Mas napapabilis na iniimbita niya akong lumabas. Bukod doon, naging mas extra sweet siya sa akin. Nagbibigay ng bulaklak, regalo, pagkain, lahat ng mga paborito ko. Ganito. Okay na ba to? Oo, ganyan. Ayos, ang ganda. Tsak, uno na naman ang ibibigay ni Sir sa project natin. Ay, kapagod. Nagutom tuloy ako bigla. Sakto, nagpa-order na ako ng pizza. Parating na yon. Makaka-relax na tayo ngayon. Tapos ng exam at tapos na rin itong project natin. Siya nga pala, Aven. May gagawin ka ba sa Sabado? Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang maimbitahang lumabas? Pwede naman pero depende kung papayag si Dad. Sige. Anong oras ba uuwi si Tito Efren? Maya-maya, nandito na yon. Pero in case na pumayag si Tito, ikaw, papayag ka ba? Oo naman. Ba't naman hindi? Para makapag-celebrate tayo dahil ang tataas ng scores natin sa exams. Maya-maya nga ay dumating na si Daddy. Papasok pa lang ay alam ko ng pagod ito at masakit ang ulo. Agad akong lumapit at humalik sa pisingin nito, saka nagmano, maging si Gian. Halos segundo lang ang pagitan ng sumunod na dumating si Kuya Joey. Daddy! Hi, Kuya Joey! Gian, nandito ka pala. Anong oras ka dumating? Ay, kanina pa pong mga 3:00 ng hapon. Dito po kami dumiretso ni Aven, galing sa school, para tapusin po yung project na ipapasa namin. Mabuti naman at natapos nyo na. Huwag ka na munang umuwi, ha? Dito ka na kumain ng dinner. Sige po. Isa pa po pala. Tito, may gusto po sana akong ipagpaalam sa inyo. Sige, ano yun? Kasi po, gusto kong ipagpaalam si Aven. Iimbitahan ko po kasi siya sa Sabado na lumabas. Ang ibig mong sabihin, date. Parang ganun na nga po. Abay, bakit naman hindi? Kilala naman kita at ang pamilya mo. Kung pumayag ba si Aven, edi sige. Talaga po? Thank you po, Tito. Mula sa sala ay dumiretso kami sa dining area kung saan hinahanda na ng mga kasambahayang hapunan namin. Nasa gitna kami ng pag-uusap nang dumating si Ate Claire.
Muli na namang pumormal si Dad pagkakita kay ate at hindi kumibo noong nagmano siya at humalik sa pisngi. Habang maayos at masaya ang mga nangyayari sa buhay ko, ang relasyon naman ni Daddy at Ate Claire ay tila mas lumalala. Dahil natural na kay ate na walang hilig sa pag-aaral, palaging mababa ang grades nito na laging kinakagalit ni Daddy. Lagi tuloy siyang kinukumpara ni Daddy sa akin na naging dahilan ng unti-unting paglayo ng loob ni ate sa akin. Bakit ngayon ka lang? Hindi ba't alas 4 ng hapon ang uwi mo? Lumamas lang po ako kasama ng mga classmate ko. Kumain lang po kami. Kumain? Hanggang dito naaamoy kita. Uminom ka na naman. Kailan ka uuwi sa oras, ha? Palagi ka na lang late umuwi. Hindi ka gumaya dito kay Aven. May disiplina. Alam ko hanggang anong oras lang siya nasa labas. Ikaw ang matanda, pero ikaw ang palagi pasimuno ng kalokohan. Sorry po. Nakaramdam ako ng awa kay Ate Claire, Madam Venus. Alam ko na napahiya siya sa harap ni Gian at Kuya Joey, pero hindi ko naman masaway si Dad. Dahil baka ako ang balingan niya ng kanyang galit. Pigil ang luha at tahimik na naupo na lang si ate sa isang bakanting silya sa harap ng mesa. Para bumaba ang tensyon ay binaling ko ang atensyon ng lahat kay Kuya Joey. Kuya, bakit ka pala pumunta dito? Oo nga pala. May pinapabigay si Mami sa'yo. Eto. Nag-bake siya ng brownies na paborito mo. Tapos may binili siyang blueberry cheesecake. Ang sabi niya, ibigay ko raw sa'yo. Nako, si tita talaga nag-abala pa. Thank you, kuya. Tatawagan ko mamaya si tita para magpasalamat din. Alam mo naman yun si Mami, tuwang-tuwa yun sa'yo palibasa walang anak na babae. Saka pala tito, ipagpapaalam ko po sana si Aven. Oh, pati ikaw. Saan naman? Sa anniversary po ng company nila Dad. I'm sure Dad invited you, Tito. Gusto ko po sana na si Aven ang date ko sa gabing yun eh. Nako, sir. Itong prinsesa natin mukhang pinuputakte ng manliligaw. Sa tingin ko nga, tungkol dun sa party, oo. At nagkausap na kami ni kumpadre dyan. Teka, gusto ko lang magkaliwanagan tayo dito mga iho. Alam nyo na pareho kong kaibigan ng mga magulang nyo. Pero hindi ibig sabihin, madali kayong makakalusot sa akin. Tapatin nyo nga ako. May gusto ba kayo sa prinsesa ko? Nanliligaw ba kayo sa kanya? Daddy? Opo. Kuya? Ibig sabihin, Sinasabi ko na nga ba't may ibang dahilan ng pagpunta mo dito eh. Pero paano yan, Joey? Professor ka sa university na pinapasukan ni Aven. Baka magkaroon ng iskandalo doon. At mapahiya ang anak ko. Alam mo na bawal ang relasyon ng isang guro at estudyante. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Hindi naman po ako nagmamadali eh. Hihintayin ko po tong si Aven na makagraduate bago ako formal na manligaw. Alam na po to ng parents ko, Tito. Matagal ko na pong mahal si Aven nang higit pa sa kaibigan. Ako rin, Aven. Kung hindi ka pa ready ngayon, willing ako maghintay sa'yo. ay, dalaga na nga talagang alaga ko. Natahimik ang lahat at nagkatinginan ng dalawang binata. Habang si Daddy at Manang Lita ay natatawa. Ako naman ay nagiinit ang mukha. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaibigan ang tingin ko kay Gian at parang nakatatandang kapatid naman kay Kuya Joey. Hindi ko inaasahan na iba na pala ang pagtingin nila sa akin. Dahil nahihiya na ako ay bigla ko na lang kiniba ang usapan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa ginawa ko ay mapapahamak ko si Ate Claire. Daddy? Dad? Dala ko na yung exam papers ko. Gusto mong makita? Sige nga. Patingin ako.
Nagmamadali akong pinakita ang mga test papers ko. Napangiti ako nang makita ang saya sa mukha ni Dad habang isa-isang tinitignan ang mga papel na hawak. Parang biglang nawala ang pagod nito. Pagkatapos ay hindi mawala ang ngiti na tumingin sa akin. Halika nga dito, anak. Payakap naman si Daddy. Para sa iyo to, Daddy. Sa inyo ni Mommy. Thank you, anak. You never failed to always make me and your mom proud. Sana lang, nandito siya. At nakikita niya lahat ng mga achievements mo. Siguradong matutuwa din siya. At maiiyak. Dahil sa bukod straight din slister ka, dalaga ka na. At may mga manliligaw na. Talaga po? Oo. Isa yun sa mga kinatatakutan ng mami mo noon. Kapag nagdalaga ka na daw at nagka-boyfriend, baka daw mag-asawa ka kaagad at iwan kami. Matagal pa po yun. Tutulungan ko pa kayo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Excuse me po. Akit na po ka sa kwarto ko, ah. Hoy, sandali lang. Bumalik ka dito. Ikaw, ang exam mo kumusta? Nakuha mo na ang test papers mo? Opo. Patingin. Nag-aalala na palingon ako kay Ate Claire. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya habang hinuhugot mula sa bag ang mga papel na parang nalamukos na. Habang ang mukha ni ate ay tila maiiyak anumang oras. Patabog na kinuha ni Daddy ang mga test papers. Maya-maya lang ay halos magbuhol ang mga kilay nito at tumayo. Puro pasang-awa na naman ang mga grades mo. Mas matanda kang naturingan kay Even. Pero dinaig ka pa ng kapatid mo. Siya ang tataas ng marka. Hindi ka ba nahihiya? Ha? Palagi ka nalang ganyan. Ano na naman ang makikita ko sa cards mo? Tres? Daddy, tama na po. Please, may mga bisita tayo. Huwag kang makialam dito, Even. Kailan mo planong tumino sa pag-aaral, ha? Ate Claire, sige na, akit ka na sa room mo. Ako nang bahala kay Daddy. Pagpasensyahan mo na. Sorry po, Dad. Babawi na lang po ako sa susunod. Babawi? Babawi? Yan at yan ang naririnig ko sa'yo. Pero walang pinagbago ang mga grades mo. Akit na po ako. Daddy naman eh. Ikaw talaga. Napahiya tuloy si ate. Huwag mo ang kinakampihan niyang ate mo. Kaya nawiwili. Guys, sorry ah. Tara, kain na tayo. Madaling araw. Hindi ako sigurado kung ano ang eksaktong oras, pero nagising ako sa kalaliman ng gabi dahil sa mga kaluskos na nagmumula sa labas ng terrace ng kwarto ko. Dumilit ako at may nahagip na anino ang mata ko na nakatayo sa labas ng terrace. Pero dahil antok na antok pa ako, kumikit lang ako at hindi yon pinansin. Hanggang sa... Sino yan? Yaya? Ba't ang ingay? Dahil sa ingay na yon ay napilitan akong dumilat ulit at bumangon. Nakusot ko bigla ang mata ko nang tuluyang maaninag ang anino na nakatayo sa harap ng pinto doon sa teres. Ang akala ko ay nananaginip lang ako. Literal na huminto ako sa pagkilos at natulala ng unti-unting rumehistro sa isip ko ang itsura ng nasa labas ng silid ko. Maihahalin tulad sa lobo ang ulo nito at katawan, ngunit ang isang iyon
Panik ay nanginig ang mga kamay ko at hindi ko magawang buksan ang pinto. Hanggang sa may bigla na lang sumakal sa akin mula sa likod. Napahawak ako sa leeg at doon ko naramdaman ang makapal na balahibong nakapulupot sa akin. Pumadyak ako ng husto nang iangat ako nito mula sa sahig. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, Madam Venus. Iyak ako ng iyak habang nakatingin sa anino sa labas ng kwarto ko at mula doon ay narinig ko ang nakakatakot at malademonyo niyang tawa. Aswang! Daddy! Sa pagpatak ng bawat segundo ay mas lalong humigpit ang pagkakasakal sa akin. Si Daddy ang agad kong niyakap at pilit na inaalis ang mga nakapulupot sa leeg ko habang si Manang Lita ay biglang kumaripas ng takbo pababa. Sino kang demonyo ka, ha? Bitiwan mo! Napalingon kaming lahat nang biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Kuya Joey. Naroon sa loob ng silid na yon si Manang Lita, si Gian at ang daddy ko. Humihingal pa na lumapit siya sa akin at walang pakialam na niyakap ako ng mahigpit. Napangiti ako at kinilig sa ginawa ni Kuya Joey habang ang daddy ko naman ay tatawa-tawa na tinatapik ito sa likod. Nang pakawalan ako ni Kuya ay nakita ko ang mangiyak-ngiyak at nag-aalalang mukha nito. Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba? Sinabi ni Tito Efren sa akin yung nangyari. I'm okay, Kuya. Baka nga makalabas na rin kami ngayon. Sir, excuse me ha. Mawalang galang na pero tumatagal na ang yakap mo. Nandito ako oh. Nauna pa ako sa'yo. Nako talaga kayo mga bata kayo. Mabuti nga na nandito kayo para napapasayo niyo naman itong si Aven. Tito, ano po ba talaga nangyari? Aswang. May nakapasok na aswang sa bahay. At yun ang muntik na pumatay kay Aven. Aswang? Oo, aswang, halimaw, kampo ng demonyo. Naniniwala po ako dyan, Manang. Doon po sa province, palagi namin nababalitaan na may namamatay dahil sa aswang. Papunta ako dito habang nasa university pa ako. Nakakagulo doon dahil may nakitang estudyante na pinatay. Wala daw laman loob at mukhang sinofocate muna bago winakwak ang tiyan. Saan galing yun, Dad? Nasa Manila tayo. Anong ginagawa ng ganong creature dito? Malakat. Ibig sabihin ay aswang na aso. Isang klase ng aswang na mukhang aso pero mas mabangis at mapanganib dahil tao ang kanilang kinakain. May kakayanan silang pahabain ang balahibo nila. Pagkatapos at pupulupot iyon sa katawan ng kanilang biktima. Papasok sa bawat butas ng katawan mo gaya ng ilong, tenga at bibig hanggang sa hindi ka makahinga. Kapag patay ka na ay doon niya kakainin ang laman loob mo. Paano nagkaroon ng ganyang nilalang dito sa Maynila? Maraming hiwaga ang mundo, iho. Maraming lihim ang nakatago kahit gaano pa kamoderno ang panahon ngayon. Ang mga aswang, magaling silang magkubli. Sa umaga ang mga itsura nila ay gaya nating mga ordinaryong tao. Pero sa pagkagat ng dilim, doon lalabas ang tunay nilang anyo.
Lalo na kung kabilugan ng buwan. Kung ano man ang pake ng aswang na yun kay Aven, dapat malaman natin. Dapat din po mas doble ang security sa bahay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Ginawa ko na yun. Daddy, nasa na nga po pala si Ate Claire? Ewan ko sa kapatid mo. Maaga yatang umalis at hindi natin nadatnan sa kwarto nang umuwi ako kanina. Kahit kailan talaga wala yung pakialam. Hindi man lang nagising nung nagkakagulo na tayo kanina. Daddy, hayaan mo na si ate. Babalik din yun. Baka pumasok ng maaga kasi ikaw masyado mong pinapressure sa school. Anak, kung naghihigpit man ako sa ate mo, para na rin yun sa ikabubuti niya. Sa future niya, hindi sa akin. Kailangang matuto magsumikap ng ate mo. Hindi dahil marami tayong pera, wala na siyang gagawin. Lahat ng mayroon tayo ngayon, pinaghirapan namin yun ng mami niyo. Tama ang daddy mo. Kaya dapat ay maintindihan ni Claire na kapakanan din niya ang inaalala ng daddy mo. Pero wag kang mag-alala, iha. Tatawagan ko mamaya ang ate mo. Hindi naman ako nagtagal sa ospital at pinalabas din ako ng doktor ng araw na yun. Muli na namang napagalitan si Ate Claire dahil pagdating namin sa bahay, wala pa rin ito at gabi na umuwi. Ang katwiran ni Dad, muntik na akong mamatay pero wala pa rin itong kaalam-alam. Aven, iha. Nariyan sa baba si Gian. Sige po, susunod na. Matapos kong ayusin ang study table ay bumaba na rin ako at naabutan ko sa garden si Gian. May dala itong paborito kong pastries at bulaklak. Agad ngumiti ito sa akin nang makita ako at pinaghila pa ako ng upuan. Para sa'yo. Dinalhan kita nitong favorite pastries mo. At saka itong bulaklak. Salamat. Pero bakit may pa-flowers? Nanliligaw ka na ba? Ha? Pwede na ba? Sabi mo kay Dad after ng graduation pa. Joke lang. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Get well soon flowers lang yan. Okay na ako, Gian. Pinaayos na ba yung pinto at bintana sa kwarto mo? Oo, pinadagdagan ni Dad ng lock para hindi na mabuksan basta. Nagsabit nga si Manang Lita ng bawang sa labas ng pinto at bintana ng room ko. Saka naglatag ng asin. Mabisang pangontra daw yun ng aswang. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Ayos lang ako. Teka sandali. Kukuha ako ng maiinom natin. Papasok pa lang ako sa kusina nang bigla kong huminto at biglang magtago sa gilid ng pinto. Matapos makita na naroon si Ate Claire at kausap si Manang Lita. Sa takbo ng pag-uusap ng dalawa ay tila naghihinga ng sama ng loob ang kapatid ko. Ikaw ba na bata kay kumain ka na? Parang hindi kita nakikitang nagkakain dito sa bahay. Opo, tapos na. Lumabas ako kanina. Naminis ko po kasi yung tapsilog din sa labas ng subdivision Nako, ikaw talaga. Gumagastos ka pa. Umiiwas lang po. Alam niyo naman po si Dad. Makita lang ang mukha ko, nasisira na kaagad yung araw niya. Pasensyahan mo na yun. Alam mo naman yun masungit minsan. Pero mabait ang daddy mo. Kay Aven, oo. Sa akin, hindi naman manang Kahit nung bata pa ako, kapag si Mommy at Aven ang kausap niya, palagi siya nakangiti. Masaya, sweet, tawa ng tawa. Pero kapag ako na ang kaharap niya, lagi nang nakapormal. Ay, mula noon, palagi niya na lang akong kinukumpara kay Aven. Siya ang magaling, maganda, matalino. Parang nung nagsabog ng kamalasan si Satanas, nasa unahan ako ng pila. Noong nagsabog naman ng kabutihan, ganda at talino ang langit, sinalo lahat ni Aven. Iha, hindi naman sa ganon. Ay,
Alam niyo yung pakiramdam na pinagkaitan ako ng buhay na maging masaya. Gusto ko po si Joey eh. Pero kahit siya, si Abin din ang gusto. Lahat na lang ng tao, puro si Abin ang pinipili. Tira-tira na lang yata ang meron ako. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaya nga palagi kong sinasabi sa'yo na pagbutihan mong pag-aaral mo. Hindi yun lagi kang napapabarkada at kung ano-anong kalokohan ang ginagawa nyo. Nalungkot ako sa narinig ko, Madam Venus. Habang tumatagal, dahil sa mga insecurities ni ate ay palagi niya sa akin nabubuntong ang galit kay dad. Tuluyang lumayo ang loob ni ate sa akin. Palagi niya akong tinatarayan at sinisigawan kapag lumalapit ako. Napansin ko ang malaking pagbabago sa ugali niya. Madalas ay nahuhuli ko siyang matalim na pinupukol ako ng nanlilisik niyang mga mata. Hayaan mo, Manang. Darating ang araw, ako naman na magiging bida. Sige ho, akit ako sa kwarto. Nang marinig ko na palabas si Ate Claire, ay madali akong tumakbo at nagtago ako sa likod ng malaking vase. Mula sa kusina ay tumuloy si Ate Claire sa taas. Wala naman akong kasalanan, pero nakaramdam pa rin ako ng guilt. Kaya kumuha ako ng isang pastry na bigay ni Gian at isang baso ng iced tea, saka inakyat yon sa kwarto niya. Ate? Ate Claire? Mula doon sa labas ay narinig ko ang malakas na volume ng pinapakinggan nitong heavy metal rock band. Halos dumadagundong at nagva-vibrate sa pader ang bass ng speaker. Sinubukan kong kumatok pero hindi ako pinagbuksan ni ate. Kaya naman minabuti kong buksan ang pinto at naabutan ko siya. Nakahilata at nakadipa sa kama habang titig na titig sa kisame. Nagtaka ako sa naabutan ko. Ngayon ko lang din naalala na doon ko lang din ulit nakita ang itsura ng loob ng kwarto ni ate. Oh, anong ginagawa mo rito? Ate, dinalhan kita ng iced tea at nitong pastry na bigay ni Gian. Bigla itong tumayo at tinigil ang pinapakinggan nito. Pumasok ako sa loob at nilapag ang dala ko sa study table, saka gumala sa paligid ang tingin ko. Madilim sa loob kahit na mataas ang araw dahil nakasarado ang blackout curtain sa bintana at pinto papunta ng teres. May mga drawing sa dingding na puro mga nakakatakot na kung ano-anong nilalang. Kumabog ang dibdib ko ng malakas nang may makita akong kamukha ng anino ng aswang na sumalakay sa akin. May mga figurines na nakadisplay na nakakatakot. Ano ba? Bakit ka ba pumapasok dito? Lumabas ka na nga. Sorry, ate. Nagdala lang naman ako ng pagkain para sa'yo. Bumangon ito. Pagkatapos ay tinulak ako ng tinulak hanggang sa makorner ako nito sa pader. Ngumisi ito na parang demonyo. Nang mga sandaling yon, Madam Venus, parang hindi si ate ang kaharap ko. I saw evil in her eyes. Nakakatakot ang matalim niyang tingin sa akin. Nangingitim at malaki ang kanyang mga eye bags at nangangalumata. Daig pa nito ang hindi natulog ng ilang araw. Kapag pinandidilatan ako, ay para itong high at sabog sa pinagbabawal na gamot. Pwede ba? Huwag mo nga sa akin gamitin yung bait-baitan effect mo dahil napaplastikan ako sa'yo. Hindi uubra sa akin yan. Ate, wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Marami kang atraso sa akin. Lahat na lang inaagaw mo. Wala akong inaagaw sa'yo. Lahat na lang sa buhay ko inaagaw mo. Hindi ko nga maintindihan si Daddy eh. Kung bakit palaging ikaw ang pinapaboran. Samantalang sa pamilyang to, ikaw ang samped. Inagaw mo ang pagmamahal ng mami at daddy ka sa akin. Ate, hindi. Hindi totoo yan. Lumayas ka at wag ka na ulit papasok dito ah. Umiiyak na tinulak ako ni ate palabas ng kwarto at halos sumubsob ako sa sahig. Pagkatapos ay kinuha nito ang dinala ko na isang baso ng iced tea. Nagulat ako nang sinaboy sa akin ni Ate Claire ang laman at binoto sa akin ang tinapay at ang mismong baso. Tumama yon sa ulo ko
kaya agad akong napahawak sa noo ko. Nang mabasag ang baso matapos nitong mahulog, ay natalsikan pa ako ng mga bubog sa paa. Sa gulat ay napaiyak na lang ako. Yun ang unang pagkakataon na tinrataw ako ng gano'n ng ate ko. Claire! Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Yung sampid na yan pumapasok bigla dito sa kwarto ko. Naghatid lang naman ako ng pagkain, Manang. Ay, Diyos ko po. Nagdudugo ang noo mo. Arte, buti nga sa'yo. At sana mamatay ka na. Sana bumalik yung aswang na yun at patayin ka na. Ampon! Pwiset! Claire! Hindi ko mapigilan ng maging emosyonal habang ginagamot ni Manang Lita ang sugat sa noo ko. Hindi ko maintindihan ang inasal ni ate. Parang hindi siya ang nakilala kong kapatid at nakasamang lumaki. Kahit na palagi kaming pinagkukumpara ni Dad, hindi siya naging ganito kabayolente sa akin. Ayan, huwag mong gagalawin ha. Opo, hindi ka ba nahihilo? Hindi naman po. Manang, huwag niyo na po sabihin kay Dad. Siguradong pagagalitan na naman niya si ate. Ay nako, iha. Huli na't nasabi ko na. Pauwi na ang daddy mo't galit na galit. Ang mga ganitong bagay hindi pwedeng itago. Dahil baka mawili ang kapatid mo na saktan ka ulit. Nako, baka saktan na naman siya ni Dad. Iniintindi ko ang ate mo. Wala akong pinapaboran sa inyo. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Lumaki si Claire na hindi nakatikim ng tamang pag-aaruga at pagmamahal sa mga magulang mo. Pero ang saktan kanya't hilingin na mamatay ka, abay hindi na tama. Manang, totoo po ba? Ampon lang ako? Hindi anak, hindi ka ampon. Huwag kang makikinig doon sa ate mo't nasisiraan na yata ng bait yun. Maya-maya ay dumating na nga ang daddy ko. Baka sa mukha ang galit lalo na nang makita nito ang sugat ko sa ulo at mga paa. Agad itong umakyat sa second floor at malakas na hinampas ang pinto ng silid ni ate nang hindi nagsasalita. Ano ba? Kulang na lang si... Daddy? Sir! Sir! Gulat na gulat si ate nang makita si daddy. Kinablot ni dad sa batok si ate at hinila palabas ng kwarto. Pagkatapos ay biglang sinampal ng malakas, kaya natumba si ate sa sahig. Naiyak ito sa lakas ng sampal ni dad. Pagkatapos ay hinablot muli ni dad ang damit niya sa kapurisahang tinayo. Anong karapatan mong saktan ng anak ko, ha? Wala akong ginagawang masama, Dad. Anong wala? Ayan at pumutok ang noo. Bakit ba kapag may nangyayari sa babaeng yan, palaging kasalanan ko? Totoo naman sinaktan mo ako Kung makareact naman kayo, hindi pa naman patay yan Sa bagay, paboritong anak ka nga naman. Pweh! Ba't napakawalang hiya mo talaga, no? Bastos ka! Syempre, paawa na naman ang maarting babaeng yan. Ganyan ang gusto mo palagi di ba, Aven? Ikaw ang bida. Ate, hindi totoo yan. Palagi kitang pinagtatanggol kay Dad sa tuwing nagagalit siya sa'yo. Ate, hindi mo ako kalaban dito. Magkapatid tayo. Kung may kakampi sa'yo dito, ako yun. Pwes hindi kita kailangan. Hindi kita kapatid. Tumahimik ka, Claire! At bakit ako tatahimik? Kapag ako walang karapatang magsalita? Ako ang anak niyo At yung babaeng yan ang ampon niyo, di ba? Sinabi ng tumahimik ka! Wala kang alam. Kaya itiko mo yung bibig mo. Mula ngayon, wag na wag mo nang lalapitan si Aven. At mula bukas, bahay-eskwela ka lang. At kapag itong darating na semester, hindi mo ako napakitaan ng mataas na grades. Huwag ka nang mag-aral pa. Sinasayang mo lang ang pagkakataon na binigay ko. At perang binabayad ko sa tuition mo. Ganyan naman Puro kay Aven. Aven! Si Aven ang magaling. Bakit hindi ka tumulad kay Aven? Tingnan mo si Aven. Ganito siya, ganyan. Puti pa siya. Lahat na lang siya. Siya yung maganda. Siya yung matalino. Siya yung gusto niyo lahat.
Ano ba ako dito sa bahay na to, Dad? Ha? Ano ako dito? Display? Kahit pakilala niyo ako sa mga kaibigan at business partners niyo na panganay niyo, hindi niyo ginagawa. Puro na lang si Aven. Daddy, tama na po. Ang gusto ko lang, maging maayos ka. Hindi para sa akin ang sinasabi ko, kung hindi para sa'yo. Ikaw ang makikinabang balang araw kung pinagbubuti mo ang pag-aaral at buhay mo. Akala mo ba, hindi ko nalalaman? Hanggang ngayon, tumatakas ka at palaging nakikipag-inuman. May mga subject ka na hindi mo pinapasukan. At tignan mo nga yung itsura mo. Mukha kang high na high. Kapag nalaman ko na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot, ihanda mo na ang mga bag mo. Dahil lalayas ka dito. Ang tagal ko nang nagtitiis sa'yo, Claire. Alang-alang sa mami mo. Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, yun man lang maging inspirasyon mo sana. Para ayusin ang buhay mo. Pero hindi. Wala kayong alam sa pinagdaraanan ko. Dahil ayaw mong ipaintindi sa akin. Aven, dun ka na sa kwarto mo. At mula ngayon, iwasan mo na ang babaeng ito. Yes, Dad. Umaga ng araw ng linggo, habang nakaupo ako sa gilid ng swimming pool at nakababad ang mga paa ko sa tubig, malalim akong napaisip. Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan namin ni ate, ay tuluyan na rin akong umiwas, Madam Venus. Hindi ko na rin pinagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may biglang humalik sa pisngi ko, sabay litaw ng isang bungkus ng bulaklak sa harap ko. Flowers for my princess. Kuya! Gumaan bigla ang pakiramdam ko nang lumingon ako at makita ang gwapo at nakangiting mukha ni Kuya Joey. Kumabog ang dibdib ko habang patuloy akong nakatitig sa maganda niyang mga mata. Habang tumatagal ay nag-iiba na rin ang tingin at nararamdaman ko sa kanya. Mas nagiging espesyal siya sa akin at iba ang sayang binibigay ni Kuya Joey kapag nasa tabi ko siya. Surprise! Anong ginagawa mo dito? Narinig ko kasi kay Tito yung nangyari kagabi. Alam ko na malungkot ka kaya nandito ako. Ano, labas tayo, date. Sige. Inalalayan akong tumayo ni Kuya Joey. Pagharap ko ay natigilan ako dahil naroon sa may pinto si Ate Claire at pinagmamasdan kami. Muling sumama ang timpla ng mood ko pero agad dumakbay sa akin si Kuya Joey at hinalikan ako sa sentido. Huwag mo nang pansinin yan. Sige na, magbihis ka na. Okay. Aven, anak, Lavender. Daddy, nandito po ako. Oh, mabuti at narito ka rin pala, Joey. Anak, halika dito. At may sorpresa ako sa'yo. Ano po yun? Naroon sa labas. Tignan mo. Tuluyang nawala ang inis ko kay ate at tumakbo palabas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang bago at latest model ng kotse mula sa isang sikat na brand. May malaking ribbon pa yon sa unahan. Shock na shock akong tumingin kay Daddy na malaki ang pagkangiti. Sabay abot sa akin ng susi. This is for you, Iha. Regalo ko yan sa'yo. Dahil matataas na naman ang mga grades mo. Oh my gosh, Daddy. Thank you. Ang ganda-ganda ng kotse. Talaga bang akin to? Of course, anak. Sa'yo yan at wala ng iba. You deserve it. Kuya, ito na lang ang gamitin nating kotse. Sure. Kuminto ang masayang usapan namin nang mapalingon kami matapos padabog na umakyat si Ate Claire papunta sa kwarto nito sabay bagsak ng malakas ng pinto. Kung noon ay naaawa pa ako sa kanya, matapos ng ginawa niya sa akin, nawalan na rin ako ng amor sa kanya. Huwag mo nang pansinin yon. Magbihis ka na para makalis na tayo. Ang kwento sa akin ni Kuya Joey, nasa campus daw siya at katatapos lang ng klase at papunta na sa faculty room. Papasok pa lang sa loob ng silid nang mapansing parating si Ate Claire.
Ngumiti ito agad sa kanya at kumuway pa. Saka tumakbo ito palapit. Formal sa halip ng ngiti ang sinalubong ni Joey dito. Joey! Miss Flores, it's Mr. De Los Reyes. Professor ako dito at nandito tayo sa campus kaya please lang. Ito naman masyadong formal. O sige na nga, sir. Anong kailangan mo? Tapos ka na ba sa klase mo? Halika, labas tayo. Yes, tapos na ang klase ko pero may lakad pa ako. Pupuntahan ko si Aven, sige na. Si Aven na naman. Pati ba naman ikaw, puro bukang bibig si Aven? Eh bakit? Sino bang dapat bukang bibig ko? Ikaw? Joey, gusto kita. Gusto kita. Please naman, bigyan mo naman ako ng chance. Claire, alam mo sa umpisa pa lang na si Aven ang gusto ko, di ba? Ano bang meron ng babaeng yan at lahat kayo nagkakandara pa sa kanya, ha? Huwag ka na magtanong na alam mo masasaktan ka. Wala kang sasabihin, Claire, na importante. Sige na, excuse me. Sandali lang! Joey! Joey! Nang araw na yun ay ginabi ako sa school. May parating kasing event sa campus na pinaghahandaan ng org na kinabibilangan ko. Pasado 10:00 ng gabi nang matapos kami. Paglabas ng office ng org ay nagpaalam agad ako sa mga kasama ko at dumiretso ako sa comfort room. Mangilan-ngilan na lang ang estudyante doon sa school at ako na lang natira sa department namin dahil Sabado rin ang araw na yun. Maya-maya, Hello, Kuya Joey? Tapos ka na? Yes, pauwi na rin. Magsi-CR lang ako. Susunduin ka ba ngayon? Oo, pero tatawag pa lang ako sa driver. Huwag na. Ako na maghahatid sa'yo. Mga less than 10 minutes. Nandiyan na ako sa gate. Okay, see you. paglabas ko ng cubicle ay agad akong naghugas ng kamay. Ngumiti ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Namalayan ko na lang na nag-aayos ako ng buhok at nire-retouch ang makeup ko. Nakaramdam din ako ng excitement dahil muli na naman kaming makikita ni Kuya Joey. Hanggang sa bigla akong tumingala sa kisame matapos nagpatay sindi ng ilaw. Agad akong nakaramdam ng takot at minadali ko ang ginagawa ko. Nakasukbit na ang bag sa balikat ko ng biglang nanigas ang katawan ko at nanginig sa takot nang marinig ang pamilyar na angil na yun. Pilit kong ginalawang pa ako para kumapit at sumandal sa counter. Mula doon ay nakita ko sa bandang ibaba ng pinto ng cubicle na bumababa sa sahig ang isang pares ng paa na puro balahibo. Sino yan? Nanginginig ang mga kamay na kinuha ko ang phone at pilit iyong sinagot. Narinig ko ang boses ni Kuya Joey pero hindi ko nagawang magsalita. Ang tanging lumalabis lang sa bibig ko ay ang malakas at mabigat na paghinga ko. Kasabay ng pigil na iyak ko. Napaatras ako ng dahan-dahan matapos bumukas ang pinto at umalingaw-ngaw ang nakakatakot na langit-ngit na yon. Hello? Aben, nandito na ako sa gate. Hello? Hello? Aben? Napatali ako nang lumabas mula sa cubicle ang isang nakakatakot na nilalang. Mabilis akong
Dahil sa ilang ulit na pagtatangka ng aswang na patayin ako, ay mas lalong nag-alala para sa akin si Daddy. Kaya naman para ma-relax ako at makalayo sa gulo at panganib, ay umuwi kami sa beach resort namin sa Batangas. Dad, Oh anak, kumusta ang pakiramdam mo? okay naman po. Maayos ang tulog ko kagabi. Mabuti naman kung ganon. Hanggang kailan po tayo dito? Hanggang Miyerkules, bakit? Bored ka na ba? Hindi po. Ayoko na nga pong umuwi. Dito kasi tahimik. Walang aswang na humahabol sa akin. Konting tiis anak. Matatapos din ito. Ginagawan ko ng paraan. Naupo ako sa paanan ng kama at tumingin sa labas, kung saan naroon sa harap mismo ng cottage ang dalampasigan. Maya-maya ay naupo sa tabi ko si Daddy at tumakbay sa akin. Bumuntong hininga ako at hiniga ang ulo ko sa kanyang balikat. Dad, masamang tao po ba ako? Hindi anak. Bakit mo na itanong yan? Kasi po, lagi akong hinahabol ng aswang. Gusto niya akong patayin. Baka kasi may nasaktan akong ibang tao na hindi ko alam. Anak, kung meron man, sana sinabi mo na sa akin. Kilala kita. Wala kang nililihim. Sasabihin mo agad yan sa amin ni Manang Lita. Bukod kay ate, may iba pa bang galit sa akin? Ikaw ang isa sa pinakmabait na taong nakilala ko. You're not perfect. Matigas din ang ulo mo minsan. Pero hindi ka masama. Si Ate Claire kaya, okay lang kaya siya dun sa bahay? Sana sinama natin dito. Niyaya ni Manang. Pero siya mismo ang tumanggi. Dad, totoo ba yung sinabi ni ate na ampun ako? Ay, huwag mo nang isipin yon. Huwag kang makikinig sa kanya. Hindi ka ampon. Maya-maya ay nawala sa pinag-uusapan namin ang atensyon ko nang matawa kaming matapos dumaan ni Joey at Gian. Tapos ay nagtatawanan. Maya-maya ay magtatalo na para mga bata. Anak, tapatin mo nga ako. May napupusuan ka na ba dyan sa dalawa na yan? Sige po, dito muna ako. Hoy, saan kayo pupunta? Gabi. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras sa mga sandaling iyon. Nakalimutan ko ang nangyayaring banta sa buhay ko habang naroon kami sa beach. Habang nakaupo ako sa buhangin at pinapakinggan ang tunog ng alon, kasabay ng pagmamasid ko sa magaganda at nagsisiksikan ng mga bituin sa langit. Maya-maya ay dumating si Kuya Joey at naupo sa tabi ko. Napangiti ako nang inabutan niya ako ng beer. Thanks. Naman ako binabawalan ni Dad. 22 na ako. Sa'yo, napaka-protective. Maraming salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin noong hinahabol ako ng aswang sa school. Ano bang ligtas? Late na nga ako dumating eh. Sadyang matapang ka lang at nagawa mong tumakbo. Nag-aalala nga ako sa'yo eh. Baka kasi matrauma ka sa nangyari. Kuya, ayokong manalo ang kalaban. Kapag nadala ko siya sa isip ko't hindi natahimik ang kalooban ko, feeling ko nanalo siya. Demonyo ang aswang na yun. Ayokong maging alipin ng gaya niya ang isip ko. Mukha lang akong fragile, but I'm a strong woman. I just choose my battles. Iyan ang isa sa hinahangaan ko sa'yo. Thank you, Kuya. Aven, pwede ba ako makiusap sa'yo? Sige, ano yun? Pwede bang kapag wala tayo sa campus, Joey na lang itawag mo sa akin. Alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Alam mo rin na naghihintay ako ng tamang oras makapanligaw ako sa'yo ng formal pagka-graduate mo. Hindi magandang pakinggan na, alam mo yon, kinukuya-kuya mo pa ako eh. Okay, Joey. Yan. Mas magandang pakinggan. Pero seryoso ka ba talaga? Na gusto mo ako? Matagal na.
hindi lang ako makaporma kasi underage ka pa. Tapos nung nag-18 ka na, ako naman noong mga panahon na yon, pag-graduate pa lang ako ng college at kailangan pa mag-aral pa sa board exam. Tapos nung nag-college ka na, yun, professor na ako. Bawal naman sa atin. Kaya pala lagi mo na lang ako niyayaya lumabas kapag weekends. Akala ko naman lakad magkuya lang. May iba ka palang pakay. Yun lang pwede kong gawin eh. Kaya pala kapag tinatanong kita kung kailan ka magkaka-girlfriend, laging sagot mo hindi pa ready yung babae. Ako pala yun. Lavender, mahal kita. Mahal na mahal kita. Nakahanda akong maghintay sa'yo. Hindi ako mapapagod. Hindi ako mainip. Ngumiti ako kay Kuya Joey. Joey, pagkatapos ay hinayaan ko ang sarili ko na isandalang ulo ko sa balikat niya. Habang umiihip ang malamig na hanging dagat, ay pumikit ako kasabay ng pag-akbay sa akin ni Joey. Habang tahimik kaming naroon, ay bigla akong may naamoy na pamilyar na humalos sa ihip ng hangin. Mabaho at masangsang, amoy na bubulok na katawan ng tao. Sandali lang. Hindi mo ba naaamoy yun? Ang alin? Yung amoy na parang naaagnas na bangkay. Noong gabing pumasok ang aswang sa kwarto ko't muntik na akong mapatay. Isa yun sa naalala ko. Ang amoy niya dahil sinakal niya ako. Kumapit din sa akin ang amoy niya. Kung hindi pa nakita ng kapatid mo, hindi pa namin malalaman na sobrang baho at dumi sa loob. Daig pa ang amoy ng kanal. Napakababoy mo. Kababae mong tao. Kahit punuin ko ng basura yan, wala kayong pakialam. May pakialam ako dahil pamamahay ko ito. Ano bang pinagagagawa mo, ha? May mga nakita kaming rebulto na kung ano-ano. At may mga laman na nabubulok. Ang akala ko nag-aaral ka. Anong kalokohan ang pinasok mo? Bakit ka ba nagtatanong pa, Dad? Dati naman wala kang pakialam ah. Wala ka naman ibang nakikita sa bahay na to kundi ang magaling mong bunso, di ba? Kahit kailan baluktot yung utak mo, Claire. Tinatama ko lang ang pagkakamali mo. Para to sa kabutihan mo. Lagi naman ganyan ang linya niyo eh. Para sa kabutihan ko? Talaga? Mula nang nagkaisip ako hanggang ngayon, wala kang ginawa kundi ikumpara ko dyan kay Aven. Daddy, hindi ako kasing galing at talino ni Aven. Hindi ako kagaya niya na halos lahat nagiging kaibigan. Hindi ako kasing talented niya. Sa halip na turuan niyo ako kung saan ako nagkakamali, pinaramdam niya sa akin na para akong pinakabobo at si Abel ang matalino. Ate, tama na. Isa ka pa! Lahat na lang inagaw mo. Mula nagdumating ka, sa iyo na umikot ang mundo nila mami at daddy. Noong hindi ka pa pinapanganak na sa akin lahat ng atensyon at pagmamahal nila. Hindi ko hiniling yun, ate. Hindi ko kasalanan yun. Sana hindi ka nalang pinanganak. Sana namatay ka nalang kasama ng nanay mong pakialamera. Hayop ka? Pagkatapos ka namin palakihin, bihisan, at sa kabila ng mga kalukuhan mo, binibigay ko pa rin ang lahat ng pangangailangan mo. Huwag na huwag mong babastusin ang asawa ko. Bakit ba ganyan kayo sa akin, Daddy? Bakit ba noon pa ay pinaparamdam niya sa akin na parang hindi ako parte ng pamilya niyo? Bakit ibang tao ko ituring niyo ako? Dahil hindi kita anak. Matagal ko na dapat pinaalam sa iyo ito kung alam ko lang na ganyang kalalaki. Hindi si Aven ang ampon. Ikaw! Ako? Ampon? Hindi. Hindi. Nagbibiro ka lang. Totoo ang sinabi ni Dad. Sinulat ni Mami dito sa diary niya. Hindi. Hindi ako ampon! Totoo ang lahat, Claire. Dahil ako ang kasama ng Mami mo nang kunin ka namin sa kaibigan niya.
at iligtas ka sa ama mo na isang aswang matapos niyang patayin mismo ang tunay mong nanay. Ano? Ikaw ang aswang? Hindi niyo na dapat nalaman yan. Ate, tama na. Huwag mo nang paabutin sa ganito. Pakiusap. Tumatawa si ate at nanlilisik ang mga mata na tumingin sa akin. Nang mga sandaling iyon, alam ko na hindi si ate ang kaharap ko, kung hindi ang demonyong naninirahan sa puso niya. Kumahangos na umakyat si Joey at hinila ako at si Daddy pababa. Nagmamadali kaming tumakbo pababa at tumakbo sa labas. Ngunit nasa garden pa lang kami ay narinig na namin ang malakas na angil nito. Matapos yun ay sumunod naming narinig ang mabigat na yabag nito pababa. Nang lumingon kami ni Joey, isa ng ganap na aswang si ate. Sa kabila ng mabilis na takbo namin ay naabutan pa rin kami nito. Agad na hablot ng aswang si Dad sa batok at hinagis, kaya tumama ang katawan nito sa pader. Daddy! Huwag kang lalapit, anak. Joey, itakas mo na siya, bilis. Hindi kita iiwan dito. Kaya ko ang sarili ko, anak. Iligtas mo ang sarili mo. No, Dad. Hanggang sa naalala ko ang baril ni Daddy. Nagmadali akong tumakbo pabalik ng bahay at dumiretso sa kwarto ni Dad. Nang makuha ko ang shotgun ay saka ko bumalik at kinasa iyon. Pagkatapos ay umiiyak akong tinutok yon kay Ate Claire. Hayop kang matanda ka. Pagbabayaran mo lahat ng paghihirap na binigay mo sa akin. Subukan mo saktan ng daddy ko. Hindi ako magdadalawang isip na papatukin to. Ikaw ang may dahilan kung bakit nawala ang mami ko. Hindi ako papayag na pati ang daddy ko kukunin mo sa akin. Kaya mong pumatay? Ang malaanghel sa pait at ang perpektong anak papatay? Hindi mo kaya, Alvin. Dahil mahina ka. Wala kang alam gawin kung hindi ang umiyak, magsumbong, at magtago sa likod ng mga taong kulang na lang ay sambahin ka. Kung ano man ang meron ako ngayon, kung ganun man ang tingin sa akin ng mga tao, sila ang kusang nagbigay sa akin noon. Hindi ko yun hiningi. At huwag mo akong gawing dahilan. Hindi ko kasalanan kung hinayaan mong malamon ka ng insecurity at inggit mo. Sa halip na patunayan mo kay Daddy na kaya mong magbago. Nang muli itong umangil ay sumigaw si Daddy matapos ibaon ng aswang ang kuko sa tiyan nito. Kaya bago pa tuluyang madukot nito ang tiyan ni Daddy ay bigla kong pinutok ng shotgun ng isang beses. Nabitawan nito si Dad at muli kong binaril ito at tinamaan sa hita. Lumayo ka sa Daddy ko! Alam mo ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mommy? Sadya kong binangga ang kotse para mamatay siya. Narinig ko sila nag-uusap ni Manang at narinig ko na ampon ako. At anak ako ng isang aswang. Nasaktan ako na marinig ko si Mami na nagsisisi siya na inampon niya ako. Kaya pinatay ko siya bago pa niya ako palayasin. Hayop ka! Demonyo ka na talaga! Hindi na malaya ni Ate Claire na nasa likod na pala nito si Joey na nang mga sandaling yon ay may hawak na isang kulay brown na manipis na lubid. May mga nakadikit doon na kulay dilaw na parihabang papel at may nakasulat na pulang tinta na Chinese characters na hindi ko maintindihan. Bukod doon ay may mga nakastapler na mga nakatuping papel na puti, mga sanga at dahon. Pagkatapos ay isinaksak ito ni Joey ng itak sa likod gamit ang isang kutsilyo. Nang mapaluhod ang aswang, katulong si Manang Lita ay tinali nila ang aswang gamit ang lubid na hawak ni Joey. Matapos yun ay nakita namin ito na nagdasal hanggang sa sumigaw ang aswang. Madali, Joey! Italukbong mo ang puting tela! Sinunod ni Joey yun. Pagkatapos ay tumakbo kami kay Dad at inalalayan itong tumayo. Mula doon ay pinanood namin ang nangyari. Habang patuloy na nagdarasal si Manang Lita, ang aswang naman ay patuloy ang pagsigaw na parang napapaso ito.
Matapos magdasal ay pinalo ni Manang Lita ng buntot pagi ng 3 beses ang aswang. Nagpalit-palit ang boses ni Ate Claire mula sa pagiging aswang at normal hanggang sa... Tama na. Pakiusap. Pagod na ako. Ayoko na. Patahimikin mo ng lahat, Claire. Tama na dahil marami ka ng pinatay. Huwag mo nang dagdagan. Hindi magbabago ang lahat kahit patay mo pa si Aven. Tama na, Claire. Uminahon ka na. Ang mga tao dito na gusto mong saktan ay pamilya mo. Hindi perpekto ang daddy mo. At oo, maraming pagkukulang sa'yo. May pagkakamali siya pero mahal ka niya. Dahil kung hindi, matagal ka na niyang pinalayas dito. Pero hindi ba't kapag bumabalik ka ay tinatanggap ka pa rin niya? At si Aven, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Daddy. I'm sorry. Patawarin mo ako sa pagkukulang ko. Pero bilang magulang, yun ang alam kong paraan ng pagdidisiplina sa'yo. Maaaring hindi tama sa paningin ng iba. Pero ang gusto ko lang naman, maging huwaran sa paningin mo ang kapatid mo. Aven, I'm sorry. Minahal kita na parang tunay na kapatid. Mula nun ay kakampi mo ako. Hindi ko alam kung mapapatawad kita sa pagpatay mo sa mami ko at sa pagtangka mong patayin si Dad. Kaya pakiusap, Manang Lita. Palayasin nyo na yung babaeng yan dito. Ayoko na siyang makita mula ngayon. Noong 1 linggo lang ay sa wakas nakagraduate na rin ako. Matapos namin mag-celebrate sa bahay ay lumabas kami ni Joey. Ang dapat sana'y formal na pag-uumpisa ng panliligaw nito ay ang araw na sinagot ko siya. At si Gian, huminto din siya ng panliligaw at naisip niya na mas magiging maganda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Weekend, nagkayayaan kami doon sa beach. Habang nakatanaw ako sa dagat ay dumating si Joey at tumakbay sa akin. Okay ka lang? Oo, naaalala ko lang si Ate Claire. Musta raw siya? Wala na sa katinoan si ate. Nung inalis siya sa bahay, binalik nila diretso sa probinsya at doon kinulong sa kwarto para walang mapinsala, malayo sa mga tao at kabihasnan. Pero ang nakakapagtaka, hindi na daw nagpapalit ng anyo si ate. Tapos ayun nga, tulala na lang, wala sa sarili. Biglang iiyak tapos isang araw nang hihingi ng pagkain. Yung normal na pagkain ng tao. Nung kumain daw, gutom na parang hindi kumain ng 1 taon. Hindi ko alam kung anong meron sa ginawa ni Manang. Pero kung ano man yun, sana hindi na maging aswang si ate. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Kahit na ganun ang ginawa niya sa parents ko, aaminin ko, mahal ko pa rin si ate. Siya pa rin ang nag-iisang kapatid ko. Balang araw alam ko mapapatawad mo rin siya. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa simula pa na nangyari to. Siyempre, alam mo naman nakakampi mo ako sa lahat ng oras. I love you so much. I love you more. Lumipas ang 3 taon bago na mayapa si Ate Claire. Naabutan na lang daw si ate ng katiwala namin na wala ng buhay at hindi na magising pa isang umaga. Cardiac arrest ayon sa mga doktor. Labis akong nagluksa sa kanyang pagpanaw. Minsan naisip ko, paano kung hindi siya naging aswang? Paano kung naging pantay ang tingin at trato sa amin ni Daddy? Paano kung hindi nangyari ang mga nangyari at naging isang masaya at buo ang pamilya namin? Sa paglipas ng panahon, unti-unting na-realize ni Dad ang pagkakamali at pagkukulang niya kay ate. Nagsisi siya at kahit papano, nagpasalamat ako dahil bago nawala sa sarili si ate ay nagkapatawaran sila. Sana ay may natutunan kayo sa naging kwento ko. Sa mga tagapakinig na dumadaan sa kaparehong kalagayan gaya ng naranasan ni ate, dalangin ko ang kapayapaan at maayos na relasyon ng buong pamilya mo at naway maayos ang anumang problemang pinagdaraanan ninyo.
Hanggang dito na lamang po at more power sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Aven. 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 Aven.